niyo yung makikibagay niyo sa mga false preachers na nagkakalat ng mga masasamang balita na kesyong malapit na ang paghukom, na kesyong kayang lindol, baha, tagutom, dahil malapit nang dumating ang Antikristo, na kesyong kailangan i-rapture. Ano yun? Tatakasan na lang ng taong mundo kasi talo na ng kasamaan. Kaya kailangan ng i-rapture. Na kesyo para hindi matataka ng 666, hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi. Kaya nila nasasabi yun. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Kaya hindi masamang balita ang dapat. Ang sabi ng banal na kasulatan, of the increase of His government and peace, there shall be no end. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo at meron naman tayong panibagong mga Bible verses na tatalakayin. So napakahalaga po ng mga Bible verses na to na mai-apply natin sa buhay natin sa araw-araw. Kung tutuusin, isa po to o ilan po to sa mga pinaka-importante na Bible verses na kailangan nating maunawaan. So, umpisa na po natin. Ito po yung Romans 12:1 hanggang 2. So, ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Elohim sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Elohim. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Elohim. So sa verse 1 pa lang po, medyo mabigat na po ito, no? Sobrang, kumbaga, kung susumahin natin, kung titimbang-timbangin natin, natuunawain nating maigi. Sa base sa pagkasalaysay ng Apostol Pablo, sabi niya, ihain o ialay ang sarili bilang handog na buhay. So dito sa panahon natin, kailangan buhay ka na ano yung buhay? Buhay ka spiritually. Kasi po tayo mga tao namatay tayo spiritually dahil sa kasalanan. Lahat po ng tao na lahat naman tayo makasalanan eh. So kailangan nating mabuhay spiritually dahil para makalas tayo dun sa pagka-separate natin sa Ama na nasa kaitaasan sa mga langit. So para maalis yung separation na yon, kailangan magkaroon tayo ng matinding sakripisyo na mabuhay tayo spiritually. Paano mangyayari yun? Aalis tayo sa lahat ng kasalanan, aalis tayo sa lahat ng mga makamundong bagay, sa mga makasanlimutang bagay. Para maging kalugod-lugod tayo, maging handog tayo, maging hain, maging alay na buhay. Kasi hindi naman tayo i-accept ng Ama na nasa langit kung marumi tayo, worldly tayo, marami tayong mga kabalbalan na ginagawa sa buhay. Hindi tayo magiging kalugod-lugod. So matindi pa nito, kailangan banal. Ang hirap nun, di ba? Ang daming lahat ng mga tao makasalanan. Paano ka magiging banal? Pinapakita dito na hindi basta-basta lang ang buhay. Kailangan mo talagang magtiis. Kaya nga sabi, magtitiis ka hanggang wakas para magkaroon ka ng kaligtasan. Gusto mong makisali sa mga gawang sanglibutan. Hindi pwede. Kailangan mo magtiis. Kailangan mo hindi makisali sa kanila. Hindi mo kailangan iba ka sa kanila. No? Sabi ito, banal at kalugod-lugod sa Elohim. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. So, ito pala po, yung paraan na to, sa paraan na to na kailangan ialay natin yung ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Ito po ay yung kumbaga ito yung karapat-dapat na pagsamba.
Hindi yung mga literal na ginagawa natin na pagsamba sa tinuturing natin na Ama, na literal na ginagawa ng karamihang mga tao. No, obserbahan niyo pong maigi itong Bible verse na to, no? Kung mapapansin niyo, halos pare-parehas po ng ginagawa ang karamihang mga tao, especially sa mga religions. Pare-parehas silang pumupunta sa mga churches nila, no? Sa mga buildings nila, sa mga bahay-sambahan nila, tuwing Sunday, di ba? Yung iba Saturday. Halos pare-parehas po sila ng ginagawa. Sa mga kanilang mga tinatawag na templo, sa mga kanilang mga kongregasyon, sa kanilang mga tinatawag na religions, pare-parehas, halos pare-parehas. Meron silang tinatawag na samahan, kanya-kanyang grupo, kung tawagin na religions. Pero kung iintindihin mo naman yung isang verse na ang Ama hindi pala tumatahan sa ganun, no? Bagamat siya yung Ama na gumawa ng langit at lupa, no? Bagamat siya isang Elohim, hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. So wala palang Ama o walang Elohim na tumatahan doon. Kahit maghapot magdamag tayong pumunta sa mga templo, sa mga churches, sa mga pinupuntahan nating mga religions, mga kongregasyon, wala pong tumatahan na Ama doon. Maliwanag na nakasulat. Kaya naman, ang sinasabing paraan dito ng Apostol Pablo ay kinakailangan lang natin na ialay natin yung ating sarili bilang handog na buhay. Banal. Ang pinakamahirap dito, paano ka magiging banal? Lahat tayo, gumagawa tayo ng kasalanan, lalong mga kubling bagay, no? Yung mga sikreto na kasalanan. Paano tayo magiging banal sa harap ng Elohim? So kailangan nating tiisin lahat ng mga gawang sanglibutan, yung mga worldly na bagay. Halimbawa, especially sa lifestyle ng tao. Mabubuhay ka, papalakihin ka ng magulang mo, pag may isip ka na, mag-aaral ka na, magtatapos ka ng hanggang kolehiyo, pag nakatapos ka na ng kolehiyo, kailangan mo nang magkaroon ng magandang trabaho. Para magkaroon ka ng magandang trabaho, magsusumikap ka para masenso ka sa buhay, magkaroon ka ng magandang future, at pag may magandang future ka na, magkakaroon ka ng sariling pamilya, etc. Then, mamamatay ka na pagka stable ka na sa pamilya mo, para yung mga anak mo naman yung pag-aaralin mo. Ganun lang, paulit-ulit lang yung life cycle ng tao. Paulit-ulit. Halos lahat ganun po yung mindset ng tao. Pare-parehas. Halos lahat. Pero wala silang iniisip na, teka, paano na pag namatay na kami dito, paano kami, anong naghihintay sa amin dun sa kabilang buhay naman, dun sa buhay na walang hanggan? Paano na? Dito okay na kami. Ito yung pinagsikapan namin ng hanggang mamatay kami. Ito yung pinagsisikapan namin. At ito yung ituturo namin sa mga anak namin. O mga anak, ganito dapat magsikap kayo para pagtanda ninyo, maging stable kayo sa buhay. Magkaroon kayo ng magandang buhay, yumaman kayo, etc. Pero hindi natuturo ng mga magulang na, o mga anak, lahat tayo mamamatay din tayo. No, yung bumuhay sa atin, tumanaw tayo ng utang na loob doon sa lumikha sa atin. Kailangan araw-araw tatanaw tayo ng utang na loob. Utang na loob culture na ayaw ng maraming kabataan ngayon. Kailangan nating tumanaw doon nga sa Ama na nasa kaitasan sa langit. Kailangan nating tumanaw ng utang na loob doon na tinuturo sa Santiago, para sa buhay na walang hanggan, meron tayong mapapala, meron tayong makakamit, merong pangako na naghihintay sa atin na maganda na buhay na walang hanggan, masarap na buhay na walang hanggan. Hindi kaparusahan na buhay na walang hanggan. Dalawa po ang buhay na walang hanggan. Pagpipilian mo, kaparusahan o yung buhay na walang hanggan sa paraiso.
Ang problema po sa panahon ngayon, iba na ang itinuturo. Ang mas marunong na yung mga kabataan, mas matatalino na, kuno, na wala naman talagang alam. Hindi naman talaga alam yung totoong buhay. Yun na po yung naituturo sa mas maliliit pa ng mga bata. Wala, bakit? Kasi wala naman talagang proper guide eh. Walang proper guidance, takot ang mga magulang, takot lahat. Kaya mga bata ngayon, wala na lang, maghapon, nga. Lalo itong mga matatanda, di ba? Wala na, hindi na naiintindihan. Ano bang meron? Teka, mabubuhay ako ngayon. Paano pagpatay na ako? Ang iksi lang ng buhay. Swerte mo na pag tumagal ka ng 120 years kasi yun lang yung paano after na nun? Saan ako pupulutin nun? Yun yung pinaka-importante kasi yung buhay, yung walang hanggan after nito. Walang hanggan sa paparusahan o walang hanggan sa paraiso. Kaya nga sinasabi ng Apostol Pablo dito, sobrang importante na mai-apply ng mga tao sa lifestyle, sa life cycle, no, sa araw-araw. No? Kung itong Bible verse pa lang na verse 1 pa lang na to, napakabigat na eh. Di ba? Ako ay nakikiusap siya. Kasi napaka-importante nito kaya siya nakikiusap. So sabi niya, nakikiusap ko sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili. Iaalay mo yung sarili mo, imagine mo, no? Kung ikaw, ang dedikasyon mo, puro magtutuwad-tuwad lang sa TikTok, sayaw-sayaw, o kaya dedikasyon mo, maging businessman ka, balang araw, etc. Maging matagumpay kang tao. Kailangan mong ialay yung sarili mo bilang handog na buhay. Banal. Paano mo ngayon hahatiin yun? Kaso sabi ng ni Yahushua, no one can serve two masters. Paano yun? Walang makapaglilingkod sa kayamanan at sa Elohim ng sabay. Paano na to? Di pahirap na ng pahirap. Naisip ko ngayon yun, ang magtiis hanggang wakas maliligtas, Akala nyo ganun lang kadali ang buhay? Hindi ganun kadali. Kailangan magtiyaga. Kaya nga sabi ni Yahushua, pagbalik ko, inadbutan ko na ganun ang ginagawa mo. Ano yung sinasabi niya yun na ibig sabihin ganun ang ginagawa? Ibig sabihin yung mas pinagtutuunan mo ng pansin ng panahon na ginugugulan mo ng panahon ay yung tungkol kay Elohim, sa Elohim, makatanggap ka ng matinding gantimpala. Kaso pag nabutan ka niya, patuwad-tuwad sa TikTok, sayaw-sayaw, palandi-landi, pahila-hilata, walang ginagawa. O ano mapapala mong gantimpala? Saan kaya hages? At tapong ka. Hindi natin dapat baliwalain yung mga ganito lang. Kasi napaka-importante niyan. Kung ang isang matalinong tao, lalo sa mga, di ba, matalino, magaling magbasa yun, magaling umintindi yun eh. Pag eto, hindi mo naintindihan, hindi ka totoong matalino. Diyan ka lang matalino sa ano na yan. Pero yung totoong matalino, yung katulad ni Haring Solomon, no, yung mga propeta, yung mga naging lingkod, saka yung babaeng dinudugo, no, kahit sa gitna ng karamihang mga tao, nakipagsiksikan siya doon. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan. Anong pinapakita doon sa mga tao na yon? Sila talaga yung nag-effort para makalapit sila kay Elohim. Hindi na kinailangan na hampasin pa sila ng katotohanan. Ano yung katotohanan? Alam nyo yung katotohanan, pag hinampas ka nun, papetex-petex ka lang dyan, biglang mamamatay yung isang mahal mo sa buhay.
No, ba, mamatay yung kapatid mo, mamatay yung nanay mo, mamatay yung tatay mo, doon ka palang matauhan. O kaya magkasakit ng matindi, gastos-gastos na kayo. Doon ka palang tatawag kayo, maawa po kayo. Aantayin mo pa ba yun? Eto, pag inintindi mo siya araw-araw, seek first the kingdom of Elohim, magkakaroon ka ng matinding protection. Hindi mo na kailangan papaluin ka pa, hahampasin ka pa ng katotohanan para lang tumawag ka sa kanya. Pag inuna mo siya araw-araw, puproteksyonan yung buong pamilya mo, proteksyonan yung sarili mo, makakapag-isip ka ng tama ng maayos. Seek first the kingdom of Elohim and His righteousness, and all things shall be added unto you. Siya na yung bahala dun sa lahat ng mga importanteng kailangan mo. Pag hindi importante, hindi ibibigay yun. Kaya nga maraming tao hindi naman masyadong pinapayaman kahit mabuti, kahit nagsisikap, no? Kahit araw-araw nagkukumahog sa buhay. Kasi bakit? Alam ng Elohim yung ginagawa niya. Teka, pag pinayaman ko to, mababawasan ako ng lingkod. Hindi pa siya ready sa mga ganito. Masarap ng buhay Yung nga lang wala nang makain nakakalimutan pang manalangin pag gumising tsaka bago tumulog. Yung pa kayang mayayaman, 'di ba? So sabi dito, dapat ito yung karapat-dapat na pagsamba natin. Yung iaahain natin yung sarili natin bilang malinis. Kailangan nating magsumikap na maging malinis tayo sa harapan ng Elohim, maging banal. Talagang hindi tayo titigil sa kabila ng pagiging makasalanan natin. Yun yung pagsisikapan natin araw-araw. Huwag nating intindihin yung mga bagay dyan sa sanglibutan na pinaggagawa ng mga maraming tao. Ibig sabihin, huwag tayong gagaya sa kanila. Kung ang mga tao mahilig yan ba, nauuso yung mga laruan-laruan na blabubu, lahat halos nababaliw dyan. Hindi tayo gagaya dyan. Mag-iiba tayo. Kaya sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Elohim ang inyong pag-iisip. Ibig sabihin dyan, hindi tayo pwedeng makiayon. Hindi tayo pwedeng, huwag kayong magsitulad. No? Hindi tayo tutulad sa takbo ng mundo. Kung ano yung uso ngayon, kung ano yung mga karamihang ginagawa ng mga tao, kung ang life cycle ng mga tao halos pare-parehas, yun ang gusto nila sa buhay, yun ang pangarap nila sa buhay, mag-iiba tayo, iba tayo sa kanila. Yun ang pagtitiis. Magkakaroon tayo ng iba, hahayaan natin yung Ama na nasa langit ang magdidikta sa atin, mag-guide sa atin. No, sabi sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Elohim ang inyong pag-iisip. Paano mababago ng Elohim yung pag-iisip mo? Kailangan maging dedicated ka sa Kanya. Kasi hindi mangyayari yun kung busy ka sa mga makamundong bagay. Pero pag lagi ka nasa side ng Elohim, teka, basa muna ako, basa, intindihin ko to. Mapupuspos ka, mapupuno ka. Ang nasa isip mo lang, Elohim. Yahusha, Yahuwah. Puro ganun. Pero pag nasa makamundong bagay ka, naisipin mo, TikTok, Facebook, Instagram, kung ano-ano, inom, bisyo, barkada, online games. Ganon lagi, ganon. Hindi masama mag ka sa sanglibutan, kasi nasa sanglibutan tayo Pero wag mong ibababad ang sarili mo doon. Wag mong i-dedicate ang sarili mo doon. Paminsan-minsan maglilibang ka, mga 30 minutes, 1 oras, no? Manonood ka. Pero wag mong kakalimutan na may importante na 100% i-dedicate ko, iaalay ko yung sarili ko doon. Bakit 100%? Kailangan 100%. Tandaan nyo, iba yung porsyento na ibibigay natin dun kay Elohim. At iba yung porsyento na
Teka, 100% lang yung pagpipilian. Dapat 90% lang. Tapos 10% dun sa ano. O, yun. Alam mo, kung may pag-iisip ka na maka-Elohim at may pag-iisip ka na spiritual na pag-iisip, 100% talaga ang ibibigay mo lagi kay Elohim. At yung persyento na ibibigay mo sa sanglibutan, sa mga makamundong bagay at sa mga pinaggagawa mo sa araw-araw, separated yun. Bakit? Nung nahiwalay si Adan at si Eva, nagkasala sila, na-separate sila. Ano yun? Nabawasan ba si Elohim ng 10%? Hindi. 100% pa rin si Elohim. At ang nawalan yung tao. Dahil nagkasala ang tao. Kaya, ang lahat ng mga bagay sa sanglibutan, walang halaga yun kay Elohim. 100% palagi ang Elohim. Yung mga bagay sa sanglibutan, wala lang yun. Mga ano lang yun, yung mga, kumbaga, temporary na pangangailangan lang ng mga tao. No, sabi pa dito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Elohim ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kasi hindi talaga natin maunawaan yung kalooban ng Elohim. No, magulang mo pa nga lang, hindi mo alam yung kalooban eh. Anak mo pa nga lang, hindi mo alam kung anong kalooban nila eh. Paano maunawaan yung kalooban ng Elohim? Eh wala ka namang pakialam doon. Ni Biblia, Bible, isang pirasong Bible verse, hindi mo arting-arting, Bible verse na naman, babasa-basa pa ng Bible verse. Dito ka tatalino. Pag yung Bible binabasa mo, diyan ka tatalino. Kahit yung mga tinuturo sa'yo sa school, maintindihan mo. Maiintindihan mo siya, paano siya didiskartihan para ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Kasi bakit? May advantage ka. Teka, nagbasa ako ng Biblia eh. Alam ko na kung anong gagawin dito. Bakit? Paano yun? Teka, science eh. Teka, Pilipino o anumang subject. Paano yun? Biblia. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng pinakamagandang diskarte para maging pinakamagaling ka sa klase mo. Kasi guided ka na spiritually. Ituturo niya sa'yo, eto, ganito yung gagawin mo para maging magaling ka. Napakalaking advantage pag lagi ka nagbabasa ng Biblia. So sabi dito, sa ngayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Elohim. So magkakaroon tayo ng maliwanag na pag-iisip. Makakapag-isip tayo ng maayos. Maisip natin, ano ba 'yon? Magagawa na natin kung ano yung mabuti, yung kalugod-lugod, yung ganap na kalooban ng Elohim. Magagawa natin yung lahat kapag nagtiis tayo na nasa side niya. Ano 'yon? Iaalay natin yung sarili natin na isang handog na buhay, banal, nakalugod-lugod, no, sa Elohim. Kaya nga sabi sa Filipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng Mesiyas. So kung ang pinagagagawa mo sa buhay hindi naman siya saklaw ng ebanghelyo, wala. No, kung yung life cycle mo, teka, ganito yung mindset ko, eto yung mindset ko. Hindi naman saklaw ng ebanghelyo, hindi siya nakapaloob sa ebanghelyo. Wala ka, against ka dito. Hindi ka kasali. Kaya sabi, ang inyo lamang pamumuhay. Sa ibang term, meron pa yan, let your conversation. Kahit yung mga pinag-uusapan mo, mga sinasabi mo, yung mga pananaw mo sa buhay, no, kung paano ka makikipag-usap sa iba, kung paano mo kakausapin yung ibang tao. Let your conversation na maging karapat-dapat. So lahat ng sasabihin mo, teka, puro may Bible verse kapag sinasabi, pag may sinasabi. Siyempre, kailangan ko ng batayan. Kaya nga yung Messiah, hindi siya nagsasalita ng sa sarili lang niya. Tandaan nyo yun, mga
nakikinig, no? Yung Messiah, pag nagsasalita siya, saan galing yung sinasabi niya? Sa Ama. Lagi yung sinasabi, sa Ama, sa Ama. Galing sa Ama. Hindi siya nagsasabi, no? Ganito. Kasi ako, para sa akin, ha? Di ba? Maraming mga mayayabang dyan. Ako, para sa akin, ganito, ha? Ganito kasi, ito yung pananaw ko sa buhay, ha? Hindi. Let your conversation, no? Ang inyo lamang pamumuhay, ay maging karapat-dapat. Yung sinasabi mo, yung lifestyle mo, yung pakikipag-usap mo sa tao, paano ka makayarap sa mga tao. Kahit labag sa kalooban nila yan, kahit masakit sa kalooban nila yan, kahit ayaw nila, kahit sa tingin nila, oh, sama naman ang ugali nito. Basta ang sinasabi mo, nakapaloob sa ebanghelyo ng Mesiyas, ni Yahusha, ng bugtong na anak, safe ka. Ba? Alam nyo, yung minsan yung nakakasakit na salita, yun pa yung magliligtas sa tao. Balang araw, maalala niya yun. Teka, may sinabi nga pala sa akin ni nagalit pa ako dun eh. Nasaktan kasi ako eh. Ang sakit magsalita eh. Ba? Hindi, naalala mo, ay teka, nasa Biblia pala to. Totoo pala to. Ganon. Kaya matindi po ang sinasabi. Bawat Bible verse, papahalagahan po natin yan. Uunawain nating maigi. Hihingi tayo sa taas. Padalan niyo po ako ng banal na espiritu na magpapaunawa sa akin ng Bible verse na to na hindi ko maintindihan. Pag nakita ng Ama, ng Elohim, na sincere ka, na maunawaan kung ano yung kalooban. Kaya nga sabi dito, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Elohim. Bago mo intindihin kung ano yung kalooban ng magiging girlfriend mo, magiging boyfriend mo, asawa mo, ng best friend mo, ng kaibigan mo, ng mga magiging boss mo, unahin mo muna ano ba yung kalooban ng Elohim. Yun muna kailangan mong unawain. Bago lahat. Yung sarili mo, hindi mo alam kung ano yung kalooban eh. Hindi mo mauunawaan yon kung hindi mo naunawaan kung ano yung kalooban ng Elohim. Tandaan nyo, ang Messiah, kaya pinatay dito sa lupa kasi maraming tao ang hindi nakakaintindi sa kanya. Yung tunay na mga lingkod ng Elohim, maraming tao ang hindi nakakaunawa doon. No? 500 years ago, bago pa ipanganak yung Messiah, hinulaan na ng propeta Isaiah yon. May isang ipapanganak, papatayin. Kasi hindi siya inunawa, hindi siya naunawaan, hindi siya tinanggap. Kaya nga lahat ng mga naging alagad ng Messiah, pinagpapatay yon. Pinagpapatay, bakit? Dahil sa galit ng mga tao, hindi sila inaintindi eh. Kasi ang tingin sa kanila masasama. So, yung mga totoong nagtsatsaga sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao. Tandaan po natin, lahat tayo makasalanan. Nagkakasala tayo. Pero ikaw, ikumpara mo yung sarili mo, ikaw may ginagawa ka, nagsusumikap ka, basa ka ng basa, may nauunawaan ka, may naintindihan ka, kaysa dun sa walang ginagawa. Nakikigits nyo, mga kaibigan, mga nakikinig? Mas mabuti na may ginagawa ka para pag dumating yung panahon na mawawala ka na dito sa mundo, kahit pa paano may maasahan ka. Ganon din yung pagiging tao. Na wag kayong sasabihin na walang balik. Lahat ng pinagsisikapan mo, may return yan. No, yung halimbawa, naging masipag ka na matuwid kang empleyado sa kumpanya. Nagsumikap ka. May sahod 'yun. Aangat ka na nga angat. Gaganda yung record mo. Magkakaroon ka ng magandang record. Hindi ka man magtagal dun sa trabaho na 'yan, at least pag magkaroon ka na ulit ng ibang trabaho, oy, ang ganda ng record nito, oh. 'Di ba? 'Yun yung kabayaran sa ginawa mo. At syempre tatanawin mong malaking utang na loob yon doon sa pinasukan mo. Uy,
Ang ganda ng ano ko. Ganon din sa pagiging anak. Sumunod ka ngayon ng sumunod sa magulang mo. Huwag mo intindihin yung mga sinasabi ng ibang mga tao dyan. Na hindi daw kailangan tumanaw ng utang na loob. Na inanak dahil lang para pagtrabahuin. Na sumunod sa magulang. Huwag kayong maniwala doon. Kasi, balang araw, babayaran sa inyo ng ama yon na nasa kaitaasan sa mga langit. Lahat ng nagbabayad ng ginagawa nating kabutihan dito sa lupa, lahat ng kabutihan, no, yung mabubuting gawa, lalong-lalo na yung mga anak na marunong makinig, no, marunong umunawa sa kalooban ng magulang, ang magbabayad nun. Tandaan nyo, pag tayo mga anak, pag tumatanaw tayo ng utang na loob sa magulang, ang binabayaran natin ng utang na loob, yung ama na nasa kaitaasan sa mga langit. Hindi lang yung magulang natin. Kung wala yung magulang natin, dahil papanganak. Overall, sinong bumuhay sa magulang natin? Yung ama. Sinong bumuhay sa iyo? Yung ama din. Hindi ka ipapanak dito, hindi yung ama. Kundi dahil sa ama na nasa langit, no? Lagi natin sabihin nasa langit kasi may ibang ama. Yun ang tamang pag-unawa sa kalooban ng Elohim para maging maayos ang isip natin, no? Huwag tayong magsiayon sa takbo ng mundong ito. Isa yun sa pinakasusi para maisip natin lahat. Makakapag-isip tayo ng tama, ng maayos. Makikita natin, teka, madali na. Alam mo pagka ikaw sunod, nakikinig at sumusunod dito sa mga nakasulat sa banal na kasulatan, nauunawaan mo yan, madali mo na lang makikita yung, teka, etong tao na to. Isang tingin mo lang doon sa tao na yon, ay teka, makikita mo kasing espiritu nila Ito maraming hindi naniniwala dito makikita mo talaga. Kung ano yung aura ng tao, lahat ng tao may espiritu yan. Lahat ng tao may mga demonyong mga nagbabantay diyan. Babakuran yan, babakuran. Halimbawa, itong tao na to. Sige, mag-ano ka. Mag-inom ka na mag-inom, magbisyo ka, hanggang magshabu ka, mag-addict ka, hanggang pumas lang na ng tao. Yung mga kabataan, sige, maglulong ka diyan sa mga pinagagawa mo. Makikita mo, yung totoong naglilingkod sa kay Elohim, makikita nila yung mga espiritu nun. Kaya masasabi mo, itong tao na to, ako, diskumpiyado ako dyan. Alam ko na yan. At maraming hindi maniniwala sa idon. Kaya madali mo na lang marirecognize, yan, ano yan, hindi yan straight. Mga ganon. Madali mo na lang makikita yun, yung mga ganon. Binibigyan ka kasi ng kakayahan ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang nagdidikta sa iyo nun. Basahin niyo ng basahin yung banal na kasulatan. Hindi mo masasabi ng sarili mo lang yon. Lagi ang banal na espiritu ang magsasabi sa iyo. Kaya mahirap no na kasi galing din po ako diyan sa mga ganyang bagay na puro makasanglibutan, worldly. Pero nung naging sincere ako na ang susi po kasi dyan, sa umpisa, tamad ka talaga Tamarin ka, magbasa-basa ng Bible. Pero pag pinagsikapan mo, naging sincere ka, basa ka na ng basa noon, maaaliw ka May mga kwento doon, gaganda. No? Ang galing nga po ng pagkakasulat ng Biblia Para maaliw ka talaga. May mga sa Old Testament, magaganda yung mga kwento doon. Ang gaganda po, sobrang gaganda. Then, palalim na ng palalim. Sobrang ganda po magbasa ng Bible. Habang palalim na yon, syempre sa una, madali lang, in the beginning, 'di ba? Created and the earth. Habang binabasa mo yung palalim ng palalim. At syempre, palalim na rin ng palalim yung pagkaunawa mo dahil
ginaguide ka na ng banal na Espiritu Santo. Kaya pag binasa mo na yung mga Bible verses, madali mo na lang siyang mauunawaan. May nagdidikta na sa'yo, ito ang ibig sabihin niyan. Ganito, ganyan, ganyan. Kaya pag makikipagsalamuha ka na sa mga tao, iba ka na. Teka, iba to. Matututo ka ng makiramdam. Marami kang matututunan, marami kang pero kailangan manatili kang mapagpakumbaba. Sobrang dami na po niyan. Naging marunong sa Bible, naging mapagmataas. Ang mas pinupuntirya ng evil ay yung mga matutuwid, yung mga mabubuti. Kasi yung mga masasama, okay na yan, sige, akin na yan eh. Ito, puntirya natin mabubuti para makuha pa natin. So, ganon. Kasi yung mga, mayroon ng mga demons sa katawan, hindi na lulubayan yun. Halimbawa, lulong na sa online games, sige, maglaro ka na maglaro dyan. Wag kang kakain na. Sige, wag kang tumigil. Unahin mo yan. Ganon ang demons. Sige, mambabae ka naman babae. Diba? Pag may demons ka na sa katawan, hindi mawawala yon kung hindi ka talagang ikaw yung mag-e-effort. Nalalapit kay Elohim, sa Elohim. Hindi ikaw yung magmamakaawa doon. Kailangan pagsikapan mo yun. Hindi madali ang buhay. Pag kinain ka na ng demonyo sa lifestyle mo, sa araw na buhay mo, mahirap nang makatakas doon. Makatakas ka lang doon kung talagang magsisikap ka. Na, teka, andito na ako sa dilim. Pagsisikapan mo. Mapunta ka sa liwanag. Tandaan nyo, merong mga anak ng Diablo, merong anak ng Elohim. No? Yung nasa John 8:44, mga anak ng Diablo, sabi ni Yahusha. Diba? Sa John 8:47, yung sinasabi niya, ang nakikinig kay Elohim ay kay Elohim. Yung hindi nakikinig, hindi kay Elohim. Doon yun sa John 8:44. Hindi lahat ng tao anak ng Elohim. Hindi po lahat. Yun po ang katotohanan. Mga nagtuturo sa lahat tayo mga anak ng Elohim. Sinungaling yun. Kasi lahat po ng mga hindi sumusunod sa Elohim, hindi sumusunod kay Yahusha, hindi sumusunod kay Yahuwah. Alangan namang nagsisinungaling yung Messiah sa John 8:47. Alangan na nagsisinungaling siya sa John 8:44. Na sinasabi niya doon, teka, ba't sinasabi nito? Ang sakit naman nito magsalita. Mga anak kami ng Diablo. Kaya nga siya pinatay eh. Kaya nga siya pinersecute. Kasi lahat ng sinasabi niya katotohanan, ayaw paniwalaan ng mga tao. Kaya yun ngayon na tinuturo ng mga maraming pastor at maraming religion sa mundo, lahat tayo mga anak ng Elohim. Mga sinungaling. No? Kayo na lang po ang mag-isip sa mga bagay na to.